So hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man, no? At sa ating YouTube channel na The Action Man. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga ka-action man, mga kakampeng nationwide, all over the world, at sa lahat po ng mga viewers. Okay? So ito po mga ka-action, no? Pag-usapan lang natin ito, bigyan ko lang ng kunting reaction po. Itong naging pahayag ni Senador Bongo sa nasabing hearing nung hinalap ito si Alice Go, di ba? Ito, nagtatanong lang ako. Defensive ba si Senate Bongo? 'Di ba? Nagtatanong lang naman. Bakit sa dami-dami ng itatanong niya, bakit ito ang tinanong niya? O bakit ito ang naging pahayag niya dito kay Alice Go? 'Di ba? Hindi naman pinag-uusapan o hindi naman nabanggit si Digong sa nasabing hearing. Pero bakit ito po ang naging pahayag niya kay Alice Go? Ito ba ay nagpapaalala lamang? Ito ba ay may ibig sabihin? Nagtatanong lamang tayo. Diba? Ito po, panoorin niyo po ang pahayag ni Senator Bongo. You have the floor. Last 6 minutes ng ating hearing. If you could take 5 minutes sa first round natin and the chair will take the last minute. You have the floor, Sen. Bongo. Salamat, Madam Chair. Nandito tayo ngayon, no? Para malaman ng katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Go. Huwag mo sayangin. Tama po kayo. Katotohanan ang kakampi at ang katotohanan ang magbubunyag kung sino ang nagsasabing kasinungalingan. Tama po kayo. Kakampi ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Tuloy. Sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo ng mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat. Marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayaw ko na sana bigyan ng panahon ng mga chismis, pero since nandito ka na at sabi ni Senate Bongo, ayaw niya na sana bigyan ng time yung chismis, pero binigyan niya dyan ng time para ihayag ang kanyang saloobin. Diba? Tanong lang namin Senate Bongo, bakit yan ang ihinayag mo? Hindi naman nabanggit si Duterte dyan sa hearing na yan. Ang tinatanong dyan kung siya si Alice Go, kung siya ang may mga ng perma, kung sino ang may-ari ng yate, at kung paano siya nakaalis, at etc. Pero never po nabanggit si dating Pangulong Duterte dyan sa nasabing hearing. Bakit yan po ang inyong pahayag? Naguguluhan ho kami. Sabi mo kasi, ayaw mo na sana patulan ang chismis, pero anong ginawa mo? Pinatulan mo dyan at binigyan mo ng time. At cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamaan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth, sa pagkakilala ko po sa kanya. Knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. Oh. So, ibig sabihin, yan Anong gusto mo ibig sabihin ba nito, Senator Bongo? Pinapaalalahanan mo ba
si Alice Go? Ano ba? Hindi namin mag-gets eh. Kasi, excuse me. Kasi ang layo po Senator Bongo eh. Instead na magtanong ka, katulad ng mga tinatanong ng mga kapwa mo senador, pero ang sa iyo, ang layo-layo, para bang pinagtatanggol mo ito si dating Pangulong Duterte, hindi naman po tinatanong. Di ba? Bakit kailangan mo pa sabihin ang salitang kapag magnegosyo ng illegal ay binabaon ng buhay? Bakit? Bakit kailangan mo pa yan i-explain? Hindi naman na nababanggit diyan si dating Pangulong Duterte. At bakit kailangan mo sabihin yan kay Alice Go? 'Di ba mga ka-aksyon, mga kakamping? Nakakalito lang po. Nakakalito po, Sinit Bongo. Ang layo po ng iyong pahayag sa mga pahayag o pagtatanong ng mga kapwa mo senador. Ang mga kapwa mo senador ay gusto malaman kung ano ang katotohanan sa buong pagkatao ni Alice Go at sa pag-alis niya ng bansa. Yun po. Ang sayo, bakit kuninto mo kung anong pagkakaalam mo sa buhay ni dating Pangulong Duterte na ang mga ayaw ni dating Pangulong Duterte? Bakit ikuninto mo? Anong koneksyon? Di ba? Ito ba ay pinapaalalahanan mo? Nagtatanong lamang, di ba? Tuloy po natin. Ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Nang naging presidente daw, ayaw daw ng illegal sa kanyang pamumuno. Ano po ang nangyari ngayon sa Pugo? Na ito ay isa sa mga legacy ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman natin pwedeng sabihin dito, Senator Bongo, na ngayon lang ito nangyari ang mga illegal na to sa loob ng Pugo sa panahon ni Mr. President Bongbong Marcos. Hindi kaya ngayon lang na-trace ng mga otoridad at sangay ng gobyerno na may kabulastugan at may mga illegal na nangyayari sa loob ng Pugo dahil sa kanilang pag-iimbestiga? 'Di ba? Kasi itong Pugo kasi pinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte na malaking pera ang ipinapasok. Pero bakit hindi nalaman during the administrasyong Duterte ang mga ganitong karumal-dumal na krimen na nangyari sa loob ng mga nasabing Pugo? 'Di ba? Ngayon masasabi ba natin na maganda ang Pugo sa bansa natin? Ngayon na nangyari na itong lahat at maipapasara na lahat ang nasabing Pugo. So, ang dala po nito sa Pilipinas ay hindi maganda. Bagkos naging pugad tayo ng mga kriminal. 'Di ba? Kasi mga Chinese, grabe ang mga Chinese. Gumawa sila dito ng mga krimen. 'Di ba? Kahiya-hiya ang dinala ng Pugo. Ngayon, ang pinaka-main point po kasi namin dito, Mr. Senador Bongo, bakit ganun po ang naging pahayag niyo po? Hindi naman po tinatanong ng mga senador ang pangalan ni dating Pangulong Duterte, o hindi naman nababanggit ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. Naguguluhan lang ho kami. Bakit ganun ang pahayag niyo po? Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag po kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention niyan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko rin ng Pogo. Lalo-lalo na po, pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa may malapit lang sa atin.
Kita mo nagkakalap sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against sa Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat. Ayan na. Hindi man binabanggit si dating Pangulong Duterte sa nasabing hearing, pero sa pahayag kasi ni Senate Bongo, parang advance ang pagtatanggol. Di ba? Advance ang pagtatanggol niya. Nakakaano lang na imbis na magtanong ka sa kanya, binigyan ka ng 6 minutes para magtanong kung ano ang gusto mong itanong kay Alice Go. Pero yun lang pala ang naging pahayag mo, yung kung anong pagkakilala mo kay dating Pangulong Duterte at ang mga ayaw ni dating Pangulong Duterte, yun lang pala ang ipaparinig mo kay Alice Go. Diba? Ang layo naman, Senate Bongo, naguguluhan ho kami eh. Diba? Ang dating kasi dito, hindi pa naman binabanggit si dating Pangulong Duterte, pinapaalalahanan mo na si, parang pinapaalalahanan mo lang, parang lang ha, parang, at para bang pinagtatanggol mo na agad. Diba? Kasi, kapag nag-drop name daw, masama daw yun. Mag-drop name ng pangalan, which is totoo naman po, Senate Bongo. Kapag mag-drop name ng pangalan, masama yun. Kapag hindi mapatunayan. Paano naman po kung mapatunayan? Masasabi ba natin masama? No? So, para sa akin, para bang pinagtatanggol agad ni Senate Bongo si dating Pangulong Duterte, hindi naman binabanggit. Yun lang ang psycho ko sa naging mensahe niya kay Alice Go, no? Okay, bahala kayo kung ano man ang psycho nyo dyan sa mensahe niya. Basta ako, yun lang po, mga ka-action, mga kakamping. Kasi nakakagulat lang kasi, no? Ganito ang pahayag niya. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.